good evening. Line number 2704. Ayan, so passing na po sir sa stress test. Ayan, dual monitor po tayo. Ayan, as you can see, medyo pangit lang itong cable natin kaya medyo weird dito. Pero ito yung pinaka screen niya. Ayan, malinaw siya, maayos. Wala siyang garbage display, so mamamatay na yung ating character sa game testing. Yung nare-repair po natin ay Gigabyte 2080 Ti, 11GB po. Ayan, detected po siya, naka-install ang driver kasi ayan, makikita nyo naman. So, naran natin siya sa super precision, 8K optimized high resolution. So, kayang-kaya niya po. Ayan. So, kapansin nyo, tapos running po siya ng 3 hours and 26 minutes. Ayan, kapansin nyo. Okay, so GPU temperature natin, mababa lang naman po. So, it's 73 degrees Celsius. Hotspot is 86. Yung panay speed is 72 hanggang 100% po yan. Tapos yung ating GPU temperature hanggang 83 yung pinaka-good. Pag mataas po doon, so danger po yan. Okay, so ito po naman siya sa stress test natin. Yan, as you can see, passing na passing naman po siya, is perfectly working po. Ayan, yung ano, kahit mag-load ka po dito ng maraming application, kayang-kaya niyang i-run. Halimbawa, marami kang application na naka-open kasi mataas po yung VRAM ng kanyang GPU chip. Ayan, so na-try na din natin sa gaming. Ayan, super so good naman yung kanyang EPS, mataas naman po. It's perfectly working. So ito, munti ka na guys itong ma-RTO sa customer, ma-return. Kasi ang DIY build dito, yung VRAM niya, so oversized yung thermal pad, saka yung other MOSFET oversized din. So nung ano, nagba-black screen siya, kala ko sira na yung pinaka GPU chip niya dahil nga nagkamali ng paglalagay ng thermal pad yung may-ari. Yan. Ayun, bukod doon, nagkaroon pa ng failure yung may-ari. Na-touch niya pala yung dalawang resistor, yun. Yung RTO ko na, so nag-double check, final touch inspection ako. Ayan, munti ka nang ma-RTO nang wala sa oras. Yan, buti na lang, may last touch checking ulit ako bago siya i-return sa may-ari at i-remove ko yung mga thermal pad ko na inilagay kasi hindi kasama naman yung sa babayaran. Ayan, nung upon checking na micro inspection, nakita ko may dalawang missing resistor. So, hindi, ibig sabihin yung GPU chip niya, walang supply, kaya nagkakaroon ng black screen. Ayan, super sugod naman po siya yung mano ko at natuwa yung may-ari na din. Ayan, so, munti ka na. Ayan, buti ang swerte na lang at nasira niya yung resistor. Gawa na kung hindi niya nasira at ginamit niya ng nakaangat yung GPU chip sa heatsink, masisira yung GPU chip, automatic yun. Or yung kanyang lahat ng VRAM, matutosted yun. Yan, malimit sa mga repair ko na mga DIY build sa pagpapalit ng thermal pad ay nasisira po ang GPU chip or pumuputok ang lahat ng VRAM. So, mas malaki ang gastos pag ganun. Bumili na lang ng bagong video card. So, yun. Buti nasira niya yung resistor. Ang laki pa ng option na na-repaired natin. Ayan. So, swerte